Javi Kiruwaka is bad. Ja. Hi guys! Maayong buntag sa tanan. Andito ako sa labas ng church. Ito yung church na pinupuntahan ko guys. Kapag meron akong day off ng Saturday para mag-volunteer. So ito yung Helontai, Seorakunta. Seorakunta in Finnish guys is church. Ito is a Christian church siya guys. Actually, si Nico talaga ang nagpupunta sa church na to. Kasi ako, nung dati nandun kami sa Vantaa, dun kami sa Helsinki din nagpupunta. Pero since ngayon na andito na kami sa Hollolan nakatira, dito na rin kami talaga na church nagpupunta. And I'm so happy na naging part ako ng volunteer group nila guys. So ngayon, papasok na ako doon sa loob para tumulong sa kanila guys para magbalot ng mga pagkain para sa ipamimigay mamaya. I don't know kung meron silang church service mamaya guys, pero yan na nga, nakikita ko na nga dito na sobrang dami ng tinapay na andoon sa loob. Kasi yun guys, oh, kita naman kasi mayroong butas ba. So Christian church ito siya guys, and they have different kinds of services like for kids. So kung kayo mga Pilipino is andito, and if you will be able to understand it in Finnish, kasi in Finnish lang talaga yung church service nila, wala silang English. Meron din naman silang translator, pero yung translator nila guys is nasa tawag nito, nasa Russian. So yun nga, but everybody is welcome to come here guys. This is a very nice church, and napakaganda din talaga ng mga programs na ginagawa nila, like for the kids, for the young adults, and itong Ruwakayako or itong magbibigay ng free food, and marami pang iba. So papasok na ako doon sa loob guys, kasi tutulong na ako para magbalot ng mga pagkain. Pagpasok ko dun sa loob guys, nag-invite sila agad ng kape. So ako naman, hindi talaga ako hindi guys, basta kape. Kasi lalo na ngayon na sobrang maaga pa. Nagsimula na ding magdatingan yung mga items guys galing sa store na dinonate nila. And napakaraming kamatis, paprika, salad, and cucumber na perfect talaga siya para sa paggawa ng mga sandwiches and salads. Hindi mawawala dyan sa listahan yung mga tinapay na dinonate na mga different stores and Sinuhe, yung pinakamalaking bake shop dito sa Lahati area. Naripak na rin namin yung ibang mga tinapay and yung mga pies para magkasya siya sa lahat. 8 kami na nag-volunteer that day para mag-repack ng mga pagkain. Ito nga yung strawberry na nakita ko din dun sa Prisma, na nakita ko na ngayon dito sa Javi Kiruwaka. Sabi ko pa kay Vanji before na hindi ako bibili niyan kasi meron din ako makikitang ganyan doon sa Javi Ki. Napakaraming gulay guys na patapon na talaga dito. And may mga gatas din na shots para sa mga kape. Yan guys is hindi pa mag-expire. Nakita nyo yung kinovera namin siya ng silver. Yan is mga yogurt yan guys, na nilagyan namin ng palamig sa loob para hindi siya masira. And yung mga yogurt is hindi pa talaga siya mag-expire. Tapos napakarami mga cakes and pies na yun talaga ang inunan namin ilagay sa mga bags kasi napakarami nila. And yan nga, nag-break na naman kami, tapos kumain-kain na naman ako dyan ng croissant. Yung mga tinapay or mga pastries na kinakain namin during break, nanggaling din yan guys doon sa Javi Kiruwaka. Kung ano lang yung available dyan, yan lang din yung kinakain namin. Itong free food program pala ng church guys, this is 10 years na. Magti 10 years na siya this year. So napakatagal na talaga nila na ginagawa ito. Nung una nung nagsimula sila, small amount pa lang. Kasi konti lang din yung mga tao na nagpupunta. Pero ngayon, marami na rin talagang tao dito sa Finland na sobrang nangangailangan talaga, and itong free food na galing sa church is napakalaking tulong. Sobrang daming kamatis guys. Alam nyo ba, box and boxes ng kamatis yung mga dumating, pero sobrang daming sira. Yung isang volunteer, dumating siya dyan sa church ng 5:30 ng umaga, tapos sinimulan niya na isegregate yung mga hindi magagandang kamatis or mga sira na kamatis doon sa mga hindi pa sira talaga na kamatis. Kasi yung binibigay talaga ng church is kung ano talaga yung maganda pa guys, yung napilian na talaga siya, kasi nakakahiya naman magbigay ng sobrang luma na talaga or yung hindi na talaga siya nakakain.
125 bags of free food yung mga nabalot namin guys, pero sobrang dami pa rin talagang pagkain na hindi na magkasya sa bags. So ang ginawa namin is yung mga boxes nun is ilalabas na lang namin, tapos pag kumuha na sila ng mga bags nila, saka na lang sila kukuha doon ng extra kung gusto nila. Sobrang dami talagang extrang tinapay, mga patatas na mga nakabalot pa, mga carrots, mga gulay, mga candies na napakarami. Pero napakaganda tingnan ng mga white bags guys, na punong-puno talaga sila ng pagkain. Alam nyo ba ang bibigat ng bawat bags? Sumasakit talaga yung aking balikat after kasi nga mabibigat siya guys. Sinimulan na rin namin ilabas yung mga ibang gamit guys na pwedeng kunin nila or yung mga extra na pagkain doon sa labas. So nilagay lang namin sila sa boxes. Tapos ito na nga yung mga tao na andun sa yono or sa pila. Dito yung mga potatoes guys. Sobrang daming patatas. Hindi na ko kukuha nito kasi marami pa akong patatas sa bahay. Yan. Puno yan guys yung mga boxes na yan. So hindi na namin yan nilagay sa bag kasi hindi na siya magkasya. So pag pasok nila dito, kukuha na lang ng isa bawat tao. Tapos yung mga for the kids. Ito guys yung mga bags for the kids. And meron kami nilagay dito ng mga candies. Ito mixed chocolates. Ito and yung mga candies. Meron ding yogurt. Yan. So, for the kids yan lahat. Tingnan nyo yung mga maiuwi ko sa bahay. Sobrang dami. Pagdating sa bahay guys, isa-isahin natin yan. Papakita ko sa inyo. Dito ngayon sa Finland guys. Nagsisnow tapos umuulan. So, tapos na yung Ruoka Yako. Or yung pag-distribute ng mga pagkain dito sa church. Sarap sa feeling. Nakakapagod siya ha. Kasi mabibigat yung bags. And kailangan namin gumawa ng extra bags kasi may mga extrang tao na may mga tao pa na dumating after nung pag-distribute ng food. So yung na-prepare namin was 120 bags of goods. Tapos, yung mga dumating was 5 or 6. So, nagdagdag pa kami ng bag. Good thing is, nag-save kami ng mga pagkain guys na hindi namin nilagay sa bag. Yung mga hindi na magkakasya. Tapos, yung mga ibang pagkain na hindi na talaga magkasya guys dun sa bag. Nasa boxes siya. So, pagkakuha nila ng bags, they are free to take whatever they can. Yun. Nakakapagod. Hinihingal ako. Ang sarap ng feeling. But anyways, uwi muna ako ng bahay guys. And papakita ko sa inyo sa bahay. Ano-ano yung mga nakuha ko dito for free. And I'm so happy. Kasi lagi ako nagsasabi na, no, hindi na, okay na ako. Isa lang, hindi, Violi, kailangan mo kumuha ng dalawa. Ang babait talaga guys ng mga taga-church. Alam mo yung, kahit sobrang matatanda na sila, nagvo-volunteer pa rin talaga sila. And sobrang dami nilang strength ha, na mag-volunteer. Kahit na uugod-ugod na yung mga kasama ko guys. Actually, dito sa Ruoka Yakelu, ako lang yung pinakabata guys na tumutulong dito sa church. Sabi ko na nakakatuwa talaga as in. Pero uwi muna ako ng bahay guys. And ipapakita ko sa inyo ano-ano yung mga nakuha ko dito sa church for free. Sa pagvo-volunteer ko. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go! Oh, what a feeling! This happy feeling. Happy. I can't explain. This happy feeling. Happy. Oh, what a feeling! What a feeling! This happy feeling. Happy. I can't explain. This happy feeling. Happiness, yo. Happiness, yeah. Happiness, yo. Guys, nasa bahay na ako. Pagdating ko guys, kumakain na pala sila ng lunch. Yung lunch nila is yung niluto ko nung the other day. Yung chicken and yung, what's it? The potatoes? Chicken and the potatoes you guys ate, right?
Io e il riso. Yeah. So, yun guys, ubos na yung food and timing kasi meron akong dalang maraming pagkain galing doon sa church. Tingnan nyo to guys. Ito lahat yung mga free food na nakuha ko doon sa church. Hindi ako mag-expect talaga palagi pag pupunta ako doon. And I'm so happy na sobrang dami kong naiuwi guys. So, ipapakita ko sa inyo to lahat-lahat. Ano ito guys. And yung mga pagkain na to, lahat is libre and havikiruwaka na ito guys or waste food dito sa Finland. But most of them are donated by the stores dun sa church na pinag-volunteeran ko. Tapos ang ginagawa namin is piniprep namin yung food, binabalot namin, tawag niyan, hinahati-hati namin para magkasya siya sa lahat. So, ito yung mga pagkain na naiuwi ko. Ito lang yung mga sobra-sobra na pagkain, guys, na libre doon sa church. Kasi mas inuuna talaga namin yung para sa mga tao na pipila. Unahin natin dito na side. Ano ito? Kasi may pusa na drawing. This is cat's food, guys. Of course, hindi namin to kakainin. So, ang gagawin namin dito is ibibigay namin to doon sa kapatid ni Nico. Kasi meron siyang dalawang pusa. So, meron ditong 2, 4... 5, 6, 7, 8. 8 packs ng cat's food and different flavor yan siya. Hindi ko alam anong flavor nito guys. Kasi wala kaming pusa. Hindi kami pwede magkaroon ng pusa dito sa bahay. Kasi may allergy si Nico. Basta ito siya yung color blue. Tapos yung isa color red. Tapos yung isa yata is yung color pink. So 8 pieces yan siya ng cat's food. So si Anika guys, naghihintay na siya. What do you want? Say cheese. Say cheese. What do you want? What do you want? The grapes. Okay, Odota, mommy will wash it. Kapag hintay, gusto na talagang kumain ng grapes. Pero, yan, bibilisan na natin para makakain na talaga si Anika. Tapos, merong mga gulay dito, guys. Ito is yung paprika. Ito na lang din yung mga sobrang paprika na hindi na namin malagay sa mga bags. Kasi sobrang dami talaga and hindi na siya magkasya. So, inuwi ko guys. Pero marami pa rin na natira doon. And nilagay na namin sa boxes. And it was free to take sa mga tao na andun sa labas. So, kuha na lang sila after nilang makakuha ng kanilang mga bags. So, ito mga paprika, gagawa siguro ako ng pagkain namin. And some of it, siguro idadry ko para gawin ko siyang dried paprika. Para hindi natin bili ng bili sa store. Tapos, merong isang lemon, isang sibuyas, tapos may broccoli. Tingnan nyo itong broccoli guys. Oh, gapa pa kayo ang broccoli no. Diba? Havikiruwaka na ito dito sa Finland guys. Patapon. Patapon na pagkain na. Pero andun siya sa haviki. And meron din dito ang sweet suipo paprika. Ito yung sweet peppers guys. Ang dami ko nang na-dry nito. So this one, I'm gonna dry this as well para gawin nating powdered na sweet peppers. Sobrang daming tinapay doon pero itong loaf bread lang ang kinuha ko guys. Tapos merong yogurt dito na Activa. Tapos itong mga yogurt din na pangbata na Kalinka ang flavor. Product siya ng Arla. Tapos merong cake doon. So sabi ko kay Nico na pupunta kami doon sa lola niya kasi doon kami magkakape, dadalhin namin to. Tapos meron din dito mga yogurt drink. Isa lang dapat ang kukunin ko guys, pero sabi ni Ula, dalawa daw ang kunin ko. Kasi na-mention ko na ito yung favorite ni Anika, Actimel. Tapos meron din ako ditong Kaura Vanilla Castike. Or yung, ano bang Kaura? Oat milk siya na vanilla flavor na sauce. Pwede siya sa mga pies or sa mga cakes. Or pwede din pag gumawa ng smoothie. Tapos meron ditong seedless na grapes. Meron ditong Dumble na Fatser. Brand ng Fatser, Dumble. Na Kaura Vanukas or oat siya na nakalimutan ko guys. Ano yung Vanukas? Kakasabi ko lang pudding. Ayan pala oh. Ayan, pudding pala siya. Kaura Vanukas. Yung Vanukas sa Finnish is pudding. Yan, Dumble yung kanyang flavor, chocolate Dumble. Tapos, meron ako ditong, tawag nito, ano nga ito guys? Margarine. Tapos, milk-free ito guys. And this is vegan. Yan. Tapos, meron ako ditong mga panglinis ng bahay. Yan. Ihalo lang siya sa water. Tapos, yun na yung gagamitin mo para panglinis sa mga
glass and sa mga tables. Tapos ito is panglinis para sa kitchen, extra strong. So i-add lang siya ng 750 ml of water. Tapos yung tab niya sa loob, dalawang tab ito. So this is good for 1.5 liter na panglinis ng bahay. Tapos sobrang napakaraming chocolates. Meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5 na pakete ng chocolates. Itong Dumble. And meron din ditong Akoset or yung, ano ba yung Akoset? Yung letters guys na candies. Yan. Tapos Akoset. Akoset is letters A kunin daddy. Yeah, alphabet. Basta candies. Ito siya guys. Tapos ito is mix din siya na remix dogs candies. Yan o. Yung pang aso-aso yung kanyang design. Pero pagkain ito ng tao guys. Hindi ito na pagkain ng aso. Yun lang yung theme nila. Product din ito ng Fatser. Tapos ito is Pircabadelma raspberry. Tapos meron tayo ditong ito yung karne ng manok. Galing ito sa freezer kasi nabigay ito sa kanila nung 13th ng March. So kapag nakukuha sila ng karne guys, nilalagay nila sa freezer. And doon sa church, marami talagang storage para hindi masira yung mga pagkain na nakokollect nila within the week. Kasi once a week lang kasi sila nagbibigay ng food guys, every Saturday lang. So yung mga pagkain na nakokollect, nilalagay nila sa fridge or sa freezer para hindi siya masira. Tapos meron din ditong cake na Sudan Lavos. Yan cake yan siya guys. Yan, tapos meron tayo ditong Kuningatar Sudan na meron siyang blueberry and raspberry na pie ito siya guys, pie. So dalawa ito. Nakalimutan ko pala, ito is Alcogel Moisturizing Hand Sanitizer. Andun siya sa Haviki guys. I don't know why. But nag-uwi ako nito. Ganito siya naka-pack siya na ganyan. Di man mag-expire yung alcohol guys siguro. I don't know bakit ito nang ganito. Ay guys, may expiration siya. Ayan 6/2022. Ito nga siya guys, kaya inuwi ko siya kasi pwede man namin ito magamit sa bahay, di ba? Or ilalagay ko siya doon sa sasakyan para pag madumihan ang kamay o gusto mag hand sanitizer, di ba? At least meron. Ayan, tapos 70% alcohol yan siya. Tapos meron din pala ditong mga gatas guys na lactose-free na milk na 1.5%, 1.5% fat and 2 cl ito siya guys. Actually, hindi pa ito mag-expire. Mag-expire siya sa 2025. Ayan January 4, 2025 siya mag-expire. Ayan. So, nagbalot kami nito. Tigli 5 piraso bawat bag. So, nakakuha din ako ng 5. So, pwede ito guys sa natin sa kape. Yan. Itong Activa guys is napakaganda nito sa stomach. Yan kasi meron siyang live bifidus cultures. And alam nyo ba, hindi pa ito mag-expire. Sa 21 pa ito mag-expire guys. 16 pa ngayon ng March. Yan napakaganda talaga na binibigay doon sa church. Yung Alcogel guys, meron pala siyang expiration date. Ayan 6 of 2022. Natawa si Nico kasi Alcogel. Hand moisturizer. Yung mga hand moisturizer niya dyan nung COVID, expired na yan. This is I think during the pandemic and then now it's expired because pandemic is all over. Maybe. Alcohol is not expired. Yeah, but it's expiring guys. Lahat dito sa Finland meron talagang expiration date. Kahit pa vegetables yan may expiration. Itong mga panlinis guys, I don't know bakit ito andoon sa Haviki Ruaka. Pero product ito ng Lidl and dinonate nila doon sa church. Ayan. Siguro meron din na expiration date. Na-expire din ba itong mga panglinis? Hinahanap ko. Ay parang ito guys meron. Yan 21/12/2020. Yan nakalagay. 21/12/2020 panglinis guys, na-expire din talaga yan. Ibaling na-expire pero gagamitin natin yan panglinis ng bahay. Sobrang dami nang naiuwi kong pagkain guys. Napakasarap sa feeling na nakatulong ako. And
yung hindi ka mag-expect ng something in return na marami ka talagang maiuwi. Nakakatuwa guys, sa sobrang dami ko talagang pagkain na naiuwi para dito sa bahay. And of course, isi-share ko yung iba doon sa kapatid ni Nico and doon sa lola niya. Kasi wala naman kaming pusa dito. Actually, purposely, kinuha ko talaga yung mga pagkain ng pusa para doon sa mga alaga ni Heidi. Kasi meron siyang 2 pusa. I think nakita nyo na sila, yung 2 maitim na pusa. Na kasali ko siya minsan sa mga videos ko. Siguro last year pa yun ang mga videos. Anong ginaingon guys, bawal jud magdalo-dalo. Bawal maging maramot. Always share your blessings. Kasi you never know, yung tao na pinagbibigyan mo pala nun is talagang masisiyahan siya and kailangan niya talaga yun. Actually today, malaki yung realization ko na sobrang blessed ko pala talaga na kahit na hindi man kami mayaman dito or hindi man kami, yung sobra-sobra yung pera namin guys. How I wish na sobra-sobra, no? Pero I think we are so blessed na meron kaming napagkukunan talaga ng pagkain, guys. And hindi talaga kami nahihirapan in terms sa pagkain. Kasi mayroon talaga kaming option na pwedeng pagkunan. And I'm so happy na nakapag-volunteer ako doon sa church at nakatulong ako. It was tiring, of course, but alam nyo, mas gusto ko pa yung ginagawa ko doon sa church, guys, compared doon sa hospital. Kasi minsan, kasi stress din talaga ako sa hospital, lalo na sa nature na aking trabaho, na minsan na-absorb ko rin talaga yung mga stress ng aking pasyente. Plus, yung mga workmates ko, guys, minsan nakaka-stress din talaga sila. Pero ganun naman talaga yung nature ng aking trabaho. Kaya, gagawin ko talagang tradisyon na yung aking Sabado is i-day off ko siya para makapag-volunteer ako. But of course, that will depend kung papayagan ako ng aking boss kasi minsan kulang talaga kami ng nurse and bawat shift talaga namin dapat kailangan talaga na merong siren hoitaya. Dito ko na po tatapusin ang videong ito and ipe-prepare ko na po itong mga pagkain and ayusin ko siya para hindi talaga siya masira. Tapos pupunta kami doon sa lola ni Nico para doon kami magkape. Salamat po ng marami sa inyo guys sa pagbibigay ng oras. I know your time is very precious and I really appreciate all the efforts that you've been giving to us guys na manood ng aming video. Salamat po ng marami sa inyong lahat. I will see you next time. Hey, hey! Tingnan nyo guys, sinong kumakain. O, diba? They said, Havi Kiruwaka is bad. Yeah. Ayan guys, yan na yung mga candies namin oh. Yung iba andun sa cabinet. Miksi tuolla lukee hyvissä? Pala guys, nagtataka kayo bakit nakaganyan yan siya ng lalagyan. Mahaba kasi yan siya kaya hinati nila para mabigay sa mga tao. Kasi kung mahaba naman, hindi magkasya sa bag. Tapos yung lalagyan niya guys, recycled lang yun din yan. Kasi yan yung lalagyan ng mga candies dito sa Finland kapag namili ka sa store. Ganyan yung mga candies na boxes. Not turning green or yellow or something. Why? Että on like a myrkytystila, like a poisonous. They just say it. It's crazy. Poisonous is yummy. In Finland, we even eat that poisonous mushroom. Yeah, but you cook it, the poison coffee. Yeah. But that grapes is poisonous, they say. Because it's from Haviki. But I think there is. Mulla, what is toi maitohappobakteeri? Yeah. Mä otan semmonen. Okay, you take that Mytohapobacteria. Itong mga chocolates naman guys na pang Halloween, andun siya sa Haviki or dun sa church, dinonate siya kasi pang Halloween ito, out of season na siya na chocolate kasi ngayon, pa-spring na dito, pang next Halloween pa ito, pero meron pa silang another production for next Halloween kaya ito is hindi na siya mabibenta kaya naka-sale siya and dinonate na lang siya ng store doon sa church para mapakinabangan.